So this topic proposal is about the influence of climate factors on the timing and duration of flowering in Philippine teak across upland and lowland areas of the Lobo to San Juan mountain range. Since ang Philippine teak ay tumutubo sa dry, open habitats, madalas sa limestone ridges and dry hills, gusto nila na medyo tuyo at mabatong lugar. So, limited ang kanilang natural distribution. Sa Ilin Island sa Occidental Mindoro at sa Southern Batangas lang sila makikita. Dahil nga sa restricted range ang kanilang habitat threats, ay ang conservation status nito ay significant ecological concern o meaning endangered na sila. So, ang climatic factor sa nakakapit dito ay ang temperature. Ito ay nakaka-affect sa mga processes tulad ng bud formation, flowering onset, at seed maturation. So, bukod doon, ang rainfall din ay critical cue para sa initiating flowering, lalo na sa tropical species na may transition period mula sa dry to wet seasons. So, parang signal ang ulan para magsimulang mamulaklak ang Philippine teak. Then, ang moisture availability ay importante sa overall na plant health. Nakaka-apekto ito sa flowering success at fruit development. So, important of the topic, nakakatulong ito sa biodiversity conservation para maging stable ang environment natin. Ina-address din dito kung paano nakaka-apekto ang climate changes sa reproductive success ng mga puno. Makakatulong din ang research na to sa mga kakulangan na impormasyon tungkol sa plant phenology at climate science. Nagbibigay din ito ng scientific basis para makagawa ng tamang plano at policies para sa sustainable management ng ecosystem. The main problem will be, critically endangered na ang Philippine teak at may 4,479 individuals na lang ang na-record sa natural habitat nila. Binabago ng climate change ang flowering cycles ng mahigit 60% ang tropical plants. Since walang masyadong data na nagkukumpara sa mga puno between upland and lowland area, bumababa ang reproductive success nila. Ibig sabihin, nahihirapan sila magparami at dumami. So, the specific problem will be, ang target location ay sa Lobo San Juan Mountain Range, isa sa mga crucial habitat ng Philippine teak. Ang lugar na ito ay susceptible o madaling tamaan ng pagbabago ng klima. Apektado din ito hindi lang ng natural na pagbabago, kundi pati na rin ang human environmental alterations. Here are the similar studies. According to the study of Carenal et al. 2015 to the population and reproductive phenology of the Philippine teak, the Tectona philippinensis is sensitive to diverse natural and man-made disturbances. The second similar study is the study of Yudaputra et al. 2024 to the vulnerability of lowland and upland orchids interspecially response to climate change and land cover change. According naman sa study ni Hernandez 2023 to the above ground phrenology of Tectona philippinensis, yung timing of flowering and leaf shedding can also indicate an adaptive trait related to resource allocation in response to dry habitat condition, enhancing reproductive success and survival of the species. According naman sa study ni Nomata et al. 2022 to the impact of climate change on reproductive phenology in tropical rainforests of Southeast Asia, na not all species respond the same. So differential responses may lead to changes in forest composition because some species may lose flowering opportunities more than others. While in the study of Perez et al. 2018 to the impact of climate change on reproductive phenology in tropical rainforests of Southeast Asia, they found out that consistent data that permits the determination of the intensity of phenofaces per area per month are scarce for tropical rainforests. The proposed study will be the influence of climate factors on the timing and duration of flowering in Philippine teak across upland and lowland habitats in Lobo to San Juan mountain range. Dito, sa statement of the problem, tinatanong kung sabay ba silang namumulaklak o mas maaga bang mag-start yung nasa lowland o mas matagal ba ang bulaklak nung nasa upland. Dito, i-check kung may pinagkaiba ba talaga sila based sa location. Pangalawa, pag tumaas ba ang temperatura, ay bumibilis ang pamumulaklak. Pag madaming ulan, titigil ba sila?
o hinahanap dito yung pattern o relasyon ng klima at ng puno. Sa pangatlo naman ay ang tatlong factors, ang rain, temperature at humidity. So, sino sa kanila ang may pinakamalaking epekto? The general objective of the study is to determine the influence of climate factors on the timing and the duration of flowering in Tectona philippinensis across upland and lowland areas. So the specific objectives is to describe the climatic characteristic of the selected upland and lowland study sites. So to observe and compare differences in the onset, peak, and duration of the flowering between upland and lowland population, and to identify which climatic factors most significantly affect the onset and duration of flowering across elevations. Gagamit ng hobologgers para continue na i-record ang microclimate variables sa upland at lowland na sites. So, ang monthly average rainfall data naman ay kukunan sa pinakamalapit na meteorological station. Kukuha din ng 5 to 10 years na historical climate data mula sa pag-asa para makita ang long-term trends ng panahon. Gagamit din ng descriptive analysis para ikumpara ang seasonal climate sa pagitan ng dalawang elevations. Para naman makuha yung statistical treatment and analysis, ang unique sa aming analysis ay temporal matching. So, hindi lang namin chine-check ang klima ngayon, kundi aalamin namin ang lagay ng panahon 1 to 3 months bago magsimula ang pamumulaklak, o kilala bilang lag phase analysis, o para makita ang totoong environmental trigger. So, gagamit din kami ng correlational analysis of persons or spearmans para malaman ang relasyon ng klima sa flowering metrics. At sa huli, gagamit kami ng predictive modeling o linear regression at ANCOVA o GLM. Ito ang magsasabi sa amin kung alin sa temperature, ulan o humidity ang pinakamalakas na predictor at kung paano nag-i-interact ang epekto ng elevation sa buong proseso. So sa ganitong paraan, makakapagbigay ng matibay at scientific na sagot kung paano dapat i-manage ang critically endangered na Philippine tick.